Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya arigahan ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Ngang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry makigkaubang kaninyo ninimpipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahom nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw maluluyon, mahigugmaon ug mapinasayloon. Dawata kami nga imong mga inanak ng mga pinasaylo. Ug ibubo ang imong grasya samtang kami magatuon sa imong mapulong. Aron na among masabtan ug unsa ang among pag-atubang diha kanimo. Gamitaw Dios ang mga lalaki ug mga babae sa sulod sa iglesia. Aron nga mokaylap ang maayong balita sa tibuok naong sa yuta. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Sabbath greetings sa pinasahi diha sa usa ka iglesia nga halos tanang Sabado ang atong materials mao ilang ginagamit. Wali og leksyon ug uban pa. Salamat. Bosa gusto nako itunol ang Sabbath greetings ngadto ni Closarlin sa Tayaman, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang atong Seventh-day Adventist Church diha sa Tayaman, Bonifacio, Misamis Occidental. Kumusta kamo diha? Daghan ra yung mga kaparintihan ni Mrs. Serrano diha anang dapita. So kumusta mga kaparintihan? Mga susunog, mga kanama, kumusta kamo diha? Busa mga kaigsunan, salamat kay inyong ginasubaybay ang atong tulumanon sa S&S Media Ministry. Karon nga adtong ipapahulay, adunay usa ka topiko nga tingali makahagit sa atong lawom-lawom nga pagpamalandong. Akong gituyo kini tungod kay usa sa akong advocacy kini. Usa sa akong advocacy. Kung kamo nakadungog na sa bangwalin ako, labi na dito sa Mountain View College, ako usab nang gipadayag. So karon mga kaigsoon ang atong topiko, mao kini. Don't blame her. Kung saan na itong binisaya, nga wala may her og him. Ang her og him, siya. Di na ito may balog, babae lalaki ba? Pero sa English, kung her, babae. Kung him, lalaki. So ano na ito ni Gubad? Ayaw basula ang babae. Ayaw basula siya nga babae. Ngano ka? Nga nahulma man kini nga pagtunato sa barang kasulatan. Ingon magudaan yung mga kaigsunan. Sa gusto na itong sa dili na ani sa panguna-una sa uban nga mga katawhan. Nga babae, kanuna nilang ginaakusar ay mga maluyahon na sila. Madali mausab ang ilang una-una. Isa pa, ay kuha na sila, gapaibog-ibog, no? Gahagit-hagit, gauna-una. Flirt. Sa pagyod, ay ang babae bisag kung saon layo ragyod sa abilidad sa lalaki. Di gyud makatumbas sa abilidad sa lalaki. Muna ato ni sulbaron. Kay kini nga mga accusation ngadto sa kababaynhan,
Mao ning hinungdan nga ang babae dugay makaangat sa ilang mga katungod ug kagawasan. Gani bisan sa atong iglesia, napaghapon kini nga mga kinayag batasan. So ang teksto nga atong pagatunan makita sa Genesis 3:6. Akong gitunga kini sa duha. First part ug second part. Ug sa diha nga nakita sa babae ngang kahoy maayo kaunon ug kini nakapahimot sa iyang mga mata. Ug ang kahoy iyang gitinguha kay kini makahimo kaniya nga maalamon. Second part. Gikuha sa babae ang bunga ug iyang gikaon. Ug iya usab gihatagan ang iyang bana nga diha. Og ang iyang bana mikaon. Niini nga siting mga kaigsunan. Ngunit pasakaranan sa ubang mga lalaki. Nga ilang ginabasol tungod kay kuno si iba manggod mo'y gauna-una ug kuha sa bungas kahoy nga gidili. Siya mo'y natintal. Kita mo na igsoon? Kung wala pa unta si iba, wala untay sila ang kalibutan. Kaya ang babae dali matintal. Mo ni nga natintal si iba. Di nato ni hatagan igsoon o kabugat nga ang babae na hinuon mo ay atong gibasol. Kay ang matag-usa kanila bitin, babae o lalaki, dunay ilang bahin sa mga tunglo. Silang tulo, naibahin sila mga tunglo. Sa diha nga siya danog siba milapa sa balawod sa Dios, silang duha nakasala. Silang duha. Og ang silot nga ilang nadawat, wala gibasi og kinsay miuna pagkuha sa bungas kahoy. Akong balikon. Og ang degree sa ilang silot mga kaigsunan, wala gibasi og kisay una nga mikuha sa bunga sa kahoy. Busa karon unsa man ang bahin sa serpente. Gitawag na bitin. Genesis 3:14. Niya. Nahinungdan nganong gisilutan ang bitin. Tungod kay imo kining nabuhat. Unsa may gibuhat? Nagtintal. Tungod kay imo kining gibuhat. Nanikaw tinunglo sa tanang mga buhi nga mananap ibabaw sa yuta. O pinagi sa imong tiyan, ikaw magakamang o magkakaon sa abog sa yuta. Nagpasabot igsoon ng serpent originally, wala gakamang. Mga silan white, adunay igsoon insight nini. Apan sa dili patamo ato ni Ellen White, atong tanawon ang silot nga nadawat sa bitin, magakamang sayuta, usa pa, ug agudunay panag-away sa kaliwatan sa bitin, kaliwatan sa yawa, makasala, ug kaliwatan sa babae, ug unya ang kaliwatan sa bitin, magapaak sa tikod sa kaliwatan sa babae o ang kaliwatan sa babae magadugmok sa ulo sa bitin. Dinigson naanay paghukom nga sa proseso sa panahon ang yawa mao ang mapildi. Ang yawa may mapildi. Kay gidugmok ang iyang ulo. Arita sa bahin ni iba. Kung di man nato i-groupings ang ilang mga punishment, di nato masabtan nga nung naingon sila nini. Aritan iba. Genesis 3:17. Og sa pagkatinuod akong padaghanon ang mga kasakit sa imong pagpanganak. Mo na punishment. Sa kasakit sa imong paghatag og mga kabataan. Ang imong kagustuhan kasupak sa imong bana, parang imong bana mo'y magabuot
kanimo. Mao ni ang punishment ni iba mga kaigsunan. Okay. Usa pa, atong makita na sa diha nga gideklarar sa Dios ang punishment ni iba, wala hatagi og preparatory og preamble ngano nga siya nakadawat ini, wala. Wala inna nga tungod ka ikaw mao ba unang mikuha sa bungas kahoy mao ni ang imong tulo. Wala mga kaigsunan. Lahi kang Adan, tanawa. Ang punishment ni Adan dunay hinungdan. Aniya? Genesis 3:27. Tungod kay ikaw na mati man sa tingog sa imong asawa, kita mo na igsoon, ang punishment ni Adan mga kaigsunan, tungod kay siya naminaw sa tingog sa iyang asawa. Nga nikaw sa bungas kahoy nga akong gidili. Busa tinunglo ang yuta, tungod kanimo. O sa pagyot, kay gitunglo man ang yuta, ug unya miturok ang masampinit og mga tunok. Og ikaw magkakaon sa mga tanom sa yuta, pinaagi sa singot sa imong agtang, ikaw magkakaon og tinapay. Mao ni ang punishment, mao ni ang curse sa lalaki mga kaigsunan. Hard labor. Ang sa babae, hard childbearing. Mao ni igsoon. Okay. So, si Adan mga kaigsunan, dunay iyang dako nga responsibilidad. Gawas nga siya mga anak, pinaagis kasakit. Adunay ang bulaton sa balay. Mga kalihukan sa balay, gitawag household chores. Unya, siya puno og kabalaka. Nga naman, siya may nabilis balay. Siya dahil magkakitaon sa kulang. Sa pagsugod igsoon sa atong sosyedad, ang babae para ragyod sa balay. Pag-asikaso sa mga paghinanglas balay, ug unya pagbansay sa mga kabataan pagpadako kanila. Sa pikas nga bahin, ang dakong responsibilidad sa bana nga mao siya dan. Mao nga siya mo'y mangita para sa tanang paghinahanglan sa balay. Basic nga paghinahanglan. Pagkaon ug uban pa. Iyang pangitag pamaagi ng panimalay nga iyang ginumala, na'y pagkaon, na'y tubig, na'y suga, na'y balay, na'y sinina, bisti. Mao ni ang responsibilidad sa bana. Mao na nga gitawag nako hard labor. Busay son, kining pagkahawd sa lalaki, dili ni natural nga gihatag sa Dios. Dili ni. Apan bunga kini sa tunglo sa diha nga nakasala si Adan ug si Iba. Hinumduman nato nga ang pagka ino nato nag-una o hawd sa lalaki, bunga ni sala, tanawa ha? Og ang imong asawa, ang iyang kagustuhan, sukwahi kasi ang bana. Apan ang bana, magabuot kaniya. That is a curse, mga kaigsunan. That is not a mandate from God, but that is a curse. Tunglo ka na igsoon. Kanang ikaw maoy magbuot sa mga asawa, tunglo ka na. Ha? Kanang magulatra ng asawa siyang gusto, depende kung mo yun ang bana, tunglo ka na, mga kaigsunan. So kanang gitawag na itong male chauvinism, kanang pagkahawd bagyod sa lalaki. Pagka-importante sa lalaki kaysa babae. Gikampanis kakaraanan. Ang babae is insignificant, if not less significant. Dili kayo importante. Dili kayo importante sa unang panahon ang mga kababayanan. Basa ang Biblia. Tagsaray babae nga gihatagan og ngalan sa Biblia. Ug unya sa daghang magsusulat sa Biblia, wa ba mong kamatikod duharay babae nga magsulat? Ha? Si Esther gyud og si Ruth? Sila ra duha. Sa kadaghang magsulat sa Biblia, duharay babae. Tanawa ra igsoon.
unsa kadili importante ang babae sa unang panahon. Kaysa misulod sa arka, si Noe ug ang iyang asawa. Ang anak ng lalaki ni Noe ug ang ilang mga asawa. Tanawa igsoon, mga asawa. Naay babae nga maayong binuhatan, kung saritawag kaniya, byuda sa Sariphat. Naay babae nga maayong mutagad og mga magbubuhat sa Dios, o sa kitawag kaniya, babae sa Sunamite. Wala gid manganli, mga kaigsoon. Pagsinso sa kaliwatan sa mga Israelanon, walay labot ang ihap sa lalaki. Tanaw igsoon, Números 26. Pulos mga lalaki nga anak ang ihap. Kang Ruben, lalaki nga mga anak mo gihap. Kang Simeon, lalaki gihapon gihap. Kang Juda, lalaki gihapon ang gihap. Ay Sakar, lalaki gihapon ang gihap. Kisa pa, kang Sibulon, lalaki gihapon ang gihap. Ephraim, lalaki gihapon ang gihap. Manase, lalaki gihapon ang gihap. Pagkang Benjamin, lalaki ang gihap. Sa sensus mga kaigsunan, walay ihap ang babae. Mga lalaki ra mo'y gihap. Tanawa, kaliwatan ni Dan, lalaki gihapon. Asher, kaliwatan gihapon ng lalaki. Kang Gad, mga anak ng lalaki. Kang Neptali, mga lalaki ng mga anak. Walay apil sa ihap ang mga babae. Kung sa di tamatingala, sa diha nga gipakaon ni Gunisos, ang 5,000 ka mga taong gigutom didto sa daplin sa Galilea. Ani ayon o sige ngo sa teksto. Mateo 24:21. Karon sila gipakaon mga kapin sa 5,000 way labot ang babae ug kabataan. Igsoon kanang way labot ang babae kabataan dili buti pasabot nga ang lalaki ray nagkaon. Naglaway lugar ang mga babae ug mga bata, no. Ang buti pasabot katong 5,000 lalaki ray gihap kay ang babae ug ang bata walay labot sa ihap, mga kaigsoon. Dapat yun, Números 27. Ang anak nga mababae walay panulundon siyang ginikanan. Bahin sa yuta, walay panulundon ang mga anak nga babae. Karon, namatay ang amahan. Walay anak nga lalaki kining amahan nanay. Niyay mga babae di makadawat og ilang bahin sa yuta. Si Mala, si Noah, si Hogla, si Milka, si Tersa. Walay mapanunod nila. Busay soong gidala ang kaso ngadto kang Moses. Kay si Silofihad, momento ang amahan, walay anak nga lalaki mga babae ra. Og ang ilang balaod ang propiedad kuhaon sa kagamhanan sa Israel. Busa nagreklamo ang mga babae. Mag-unsa na mga miyani. So igsoon si Moses galisod. Meeting siya siyang konsilyo og ang ilang desisyon mo kini. Okay. Mga babae, wa magyumi panulundon kamo man atong balaod. Napatay na inyong aman. Hala, kamo ang manunod nining yuta sa imong aman, ang bahin sa imong aman, sa usa ka kondisyon. Dili mo magminyo sa lain nga tribo. Meaning to say, igsoon, naaman mo sa kaliwatan ni Manase, diha rin mo magminyo sa kaliwatan ni Manase. Di mo magkaminyo sa lain. Nakadawat sila og ilang panulundon. Busay igsoon, gikan pa sa unang panahon, hangtod karon. Nagpadayon kini nga konsepto sa mga lalaki na sila mo'y hawod. Kaya babae, huyang, ang babae, mausabog huna-huna, ilabayan kadagang nga negatibo nga nadawat sa babae. Gani mga kaigsunan, pag-abot na ning butuhay, dugay nga ang mga babae, dili makadagan sa elected position ug di pud makabutar. Una-una na mga kaigsunan, ang Pilipinas wa ni ma-exempted. Dugay na panahon ng babae sa Pilipinas
Dili maka-run for office o di pod makabutar. Right of suffrage. Salamat mga kaigsunan nga kini nausab nga pangunahuna. Unya arba, mga apply og trabaho, mabitin gyud ang babae sa unang panahon. Karon medyo marang-arang na. Kay mo pili gyud ang kumpanya nga lalaki ang ilang kuhaon. Ang babae kung makatrabaho, subject of bullying. Karon masungog-sungog nga below the belt mga kaigsunan, sexual harassment. Moadto kas manager, gunit-gunitan kamot sa babae. Nya kumusta man ka, agbayan, no? Sexual harassment. Busaigson, karon nagkahinay na, nagkawala na kana. Halos ang tibok kalibutan ng babae may katungod na nga makadagan sa eleksyon ug makabuto mga kaigsunan. Ug binahitas Pilipinas, dagan nagbalaod. Batok sa pag-abuso kababayanan ug mga kabataan. Naani balaod nato niana. Gani sa Pilipinas ang maternal leave kanang asawa ba nga mga anak. Uy, kumutrabaho ng kumpanya gobyerno, murag usa ka bulan, 2 ka bulan ang iyang bakasyon, maternal leave. So, medyo marang-arang na dagan sa atong sosyedad. Napagibalaod, ambot og na-implementar na wala. Nga ang single mother, kanang mga inahan nga walay bana diha, nga sila rin nagbuhi silang anak. Adunay monthly allowance mga kaigsunan gikan sa gobyerno. Apan mo arita sa atong iglesia. Ang atong iglesia dugay gyud nakabawi mga kaigsunan. Sa unang panahon walay church elder nga babae mga kaigsunan. Sa unang panahon. Nagdako magyukos panimalang Adventista, wa gyud koy nakita nga babae nga church elder. Karon lang na yung bago natay church elder. Ugon niya, ang mga worker kanang nagtrabaho ng mga babae, hospital, eskwelahan, mga mission o conference o union, sa atong denominasyon, lahi ang ilang mga allowances na madawat kay sa lalaki. Bago lang ni so nakigbisog ko nini, hangtod nga nagarantiar yun. Ugon niya igsoon, atong makita, nga mga babae, adunay limitasyon silang function sa church. Bisan pa sa sulod sa atong iglesia. Na ako ni baluan, nagkagubot sila. Kay nausag yun mo tindog. Nga ang babae, di yun makawalis pulpito. So nagkagubot ang iglesia. May na lang, doon nilang compromise agreement. Ala, sige. Pwede makawali ang babae, pero di las pulpito. Butangan naglamisa dito sa ubos adto para igsuon ngano man yun. Ngano man. Dili ni imagination na ay iglesia nga ako ni baluan. Nga babae butangan diri sa ubos og lamisa kay kung wali dito ra sila. Dili makahilabot diri. Igsuon. Ngano nga imong gyutan anak ka prejudice. Unya na pagyuban. Kini ato bang matiguna sa iglesia kasi magbuot-buot bitaw. Announcement. Kanang mga kurister guban pa nga musakag pulpito ng mga babae, dili sila makasaka panahon sa ilang regla. Tigulan sa iglesia kay labtunon ba gyud nimo? Nga mga hilabot man kaniana. Di makasakag pulpito girigla. O saban mo? Taraw Rexon. Apan ang pinakabugat nga isyu na hangtod karon. Nga karong June 6. I don't know kung maapil kini sa discussion. I think maapil. Kung ang babae nga pastor maordinahan ba o dili. Ang aton na kong problema tungod kay North American Division na ay mga union nga nag-adaptar nga ang babae nga mga pastors maordinan. O nag-ordinan na sila. Kini-action subject kini sa discussion sa General Conference karong umabot June 6. Ano na ato mga kaiglisyahan?
mga kaigsunan. Nga na ilang mga lokal nga mga ordinansa. Depende kung sa kabayas ang tigulan sa iglesia ngadto sa mga kababayan. Ako maging mong kadidyo. Ayaw himuha ang pagkalalaki o pagkababae nga mao'y basihanan sa atong mga personal nga mga biases o gunyang atong personal nga biases mahimong standardi sa atong iglesia. Ang pag-alagad sa atong iglesia. Wala gipili ang lalaki o babae. Wala limitasyon ang lalaki o babae. Pantay ra ang ilang responsibilidad. Busa karon na ako illustration. Please allow me. Sa unsang paaging na ikaw masukod. Masukod ba ang usa? Ha? Gikan sa hawak paingon sa tiil? Sukdun ba ang usa ka linanang sa Dios? Tungod kay gikan sa hawak paingon sa tiil, maapil magidiha ang matris igsoon. Kung mo na atong pagsukod. Kung ang imong pagsukod sa membro sa iglesia, sukdun mo gikan sa hawak paingon sa tiil, maapil ang matris. Apanon saman ang atong sukdanan? Gikan ba sa hawak paingon sa ulo? Nagpasabot igsoon nga ang tao o ang linalang sa Dios dili nato basihan ang iyang reproductive organs. Atong sukdon igsoon ang kinatibukan. Ang tibok igsoon. Ang importante sa pagalagad ang hawak paingon sa ulo. Unsa nasa imong kasing-kasing ug unsa ang nimong sa ulo. Karon abot ang panahon nga mga babae na himo na nga maayong nakatabang sa ilang panimalay. Sa diha nga naabli ang una sa mga katawan nga babae pwede magka-eskwela. Kaniadto makadungog ko sa akong apuan. Ay, kanang mga babae, para na sa balay. Basta makasulat, magkabasa, okay na na. Karon igsoon, open na ang pag-eskwela para sa mga babae. Mahinungdan, nga atong kababayan karon, maka-empleo na sa maayo ng mga trabaho, maigsoldo. O ang asawa igsoon, mao kini, makatabang na sila sa dakong responsibilidad sa bana, sa pagpangita sa ilang paginahanglan adlaw-adlaw sa ilang panimalay. Kining mga asawa nga nagtrabaho, doble o triple ang ilang trabaho. Ang bana nagtrabaho opisina. Ang asawa nagtrabaho opisina. Pag uli sa balay, ang bana ni pahuway. Mangutanan ko ninyo, ang asawa ni pahulay ba? Wala ay. Nangitag silhig o daspan. Kita mo na. Pag panihapon ang bana ni Saka, tanaog TV, kani tanaog news. Ang asawa sa man, ng hugas o plato. Kita mo na igsoon. Dubli ang trabaho sa asawa, mga kaigsunan. Kaya ang babae anad sa gitawag multitasking, mga kaigsunan. Makatrabaho sila unsa diha. Dungan ang trabaho. Aron lang makatabang sa bana. Abi niyo mga kaigsunan, usa ka responsibilidad sa asawa nga dili pwede makuha sa bana kining pagpanganak. Maunay responsibilidad nga di gyud makahilabot ang bana ni anak. Ha? Karong kay bisag usaw na to, di man gyud ang banang mo buros, mutabang na lang gyud ta. Kay kita may nagkapaburos ba? Unsaon man? Tabangan na to, nga ining panganak, dili kayo sakit. Kung sa may pagi, kada buntag, mag-exercise o lakaw. So, mag-walking gani ang asawa nga buntis, mukuyog ang nakapabuntis. Ha? Ayaw nagbiyayin ninyo yun. O sa pagyod, kayod ba na? Mamalit kag mayong mga suplemento, mga vitamina, kaya nga mga asawa, bros.